Biglang sumipot dito sa Kamara ang isa sa mga party list representative na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sampahan sa kauna-unahang pagkakataon ng impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dinala na sa Kamara ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Mula po yan sa mga kalyado ni dating Pangulong Duterte. Ang basihan po ng reklamo ang pagpayag ni PBBM na isuko ang dating Pangulo sa mga dayuhan sa International Criminal Court. Kaugnay po ng kaso niyang crime against humanity, gayong mayroon namang umiiral na justice system sa bansa. Pero sa kasulukuyan, hindi pa ho natatanggap ng tanggapan ng House Secretary General sa mga oras na ito. Kunin natin ang live report ni Vic Sumintak. Vic, bukas pa yung tanggapan ni Secretary General Velasco? Sa ngayon, Alex, ay pasara na itong office ni Secretary General Reginald Velasco dahil hanggang ngayong oras na lamang ang office hour dito sa Kamara de Representantes. At gaya nga ng nangyari kanina, habang nakareses ang sesyon ng Kamara at abala ang mga kongresista sa kanilang ginagawang pangangampanya kaugnay ng isasagawang midterm election sa araw ng Lunes, ay biglang sumipot dito sa Kamara ang isa sa mga party list representative na kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sampahan sa kauna-unahang pagkakataon ng impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Personal na nagtungo sa Office of the House Secretary General sina Duterte Youth Party List Representative Ronald Cardema kasama ang kanyang asawa na si Marie Cardema para sampahan ng impeachment complaint si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa reklamo ng mag-asawang Cardema, accountable si PBBM sa pagpayag na dalhin sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte para usigin sa International Criminal Court o ICC sa kasong crime against humanity, samantalang umiiral pa ang criminal justice system sa bansa. Kaya ito ay betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution ng mga impeachable offenses. Batay sa Rules of Impeachment Proceedings ng House of Representatives sa Section 3, ang verified complaint laban sa isang impeachable official ay kailangang mayroong endorsement ng kahit isang House members at kailangang tanggapin ng Secretary General para may forward sa Office of the House Speaker para sa kaukulang aksyon. Sa ngayon ay hindi pa ito official na tinatanggap ng Office of the Secretary General dahil wala sa kanyang tanggapan si Secretary General Reginald Velasco. Dito sa impeachment complaint na ito, dito lang ang binibigay ng Constitution na pwede kang mag-file sa kahit anong alleged wrongdoing ng isang presidente. I am not filing against Bongbong dun sa violation na yun ng batas ng NYC. I am filing against him because napakaraming Pilipino ang naghahanap ng kasagutan kung bakit isang Pilipino ay sinurrender sa mga dayuhan. Ang pinafile natin dito articles of impeachment is a culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Alex, kung ipipilit ni Party List Representative Ronald Cardema na ihain itong impeachment laban sa Pangulo, posibleng ito ay sa susunod na linggo na, sa araw ng Martes, maaaring dalhin muli dito sa Office of the Secretary General. Dahil bukas, ang House of Representatives ay walang pasok ang lahat ng mga tanggapan dito. At sa Lunes naman ay official holiday na dineklara ng Malacanang dahil nga sa gagawin o isasagawa na midterm election. Balik sa inyo, Alex. Okay, Vic, as we speak, hindi pa natatanggap kahit na sino mula sa opisina ni Secretary General Reginald Velasco. Ibig ba sabihin, kailangan si Secretary General mismo tumanggap niyan?
Yun yung sabi ng mga tao dito sa Office of the Secretary General. Tanging si Secretary General lamang, Reginald Velasco, ang may karapatan daw na tumanggap dahil kailangan ito na i-verify pa kung ito ay nasa forma at substance yung impeachment complaint na isasampa laban sa Pangulo. Sa ngayon ay hindi ito opisyal na tinanggap. Kaya kung makikita yung dokumento na ipinakita natin, walang received copy o hindi natatakan ng anumang receive ng Office of the Secretary General. Hindi katulad doon sa mga nakaraan na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, nakitang-kita na mayroong official seal ang Office of the Secretary General. Katunayan na ito ay tinanggap ng Secretary General dito sa Kamara, Alex. At Vic, tinanong ba ninyo kay Congressman Cardema, bakit nataon pa na ngayon busy-busy ang lahat ng tao dyan sa Kamara? Ang sabi niya, Alex, ito daw yung pagkakataon na nakita nilang mag-asawa na ihain dahil nga binuo pa nila itong impeachment complaint. Pero nagdududa ang ilang mga kongresista na nagbigay ng reaksyon sa pamamagitan ng text messages na kine-question nila yung timing, which is 4 days before the election. At kung sakaling ito ay matanggap ng Secretary General Alex, Junto pa sila babalik sa sesyon. At pagkatapos niyan, ay magkakaroon na ng adjournment Senate sa June 12 o June 13 at magsasara na officially ang 19th Congress. So ang punto nila dito, yung oras at panahon na kulang na Alex. Oo, pero technicality, kapag yan ay tinanggap ng June 2 at mababasura, hypothetical lang to, para lang education lang sa ating mga tagapanood. Pag yan tinanggap sa June 2 or next week, natanggap yan at uusad yan sa opisina ni House Speaker, na siya pa rin po ang House Speaker sa June 2, ano ibig sabihin yan? Kapag yan ay binasura, 1 year, hindi pwede mag-file, no? Tama ba? Ito, Alex, ang sitwasyon ngayon dahil nasa huling linggo na ang sesyon ng 19th Congress. On the assumption na tinanggap ng Secretary General na i-forward sa House Committee on sa Office of Secretary General at na i-refer sa Committee on Rules at na ibigay sa Committee on Justice at nagkaroon ng first hearing, doon lang kasi matidetermine, Alex, na itong impeachment ay deemed initiated. At saka iiral yung 1-year ban. Pero pag ito ay inabutan ng adjournment Senate, automatic talagang maa-archive na ito, mabibilang na rin na hindi pa siya deemed initiated. Yun ang gray area dito, Alex. Kung ito ay i-refile ng 20th Congress, ano ang mangyayari? Dahil hindi siya na-i-repair sa Committee on Justice. Okay. At least nakuha natin ang mga possible na mangyayari kapag ito ay may matanggap na ng tanggapan ng Secretary General at maging sa opisina ng House Speaker. Okay, maraming salamat sa iyo. Big Sumintak, mata natin dyan sa Kamara.